ka-Soundsmate. So meron tayong biniling high-end audio frequency divider. Gagamitin ko to sa aking build project na mid-high speaker. So tingnan natin kung ano yung laman sa loob. Wow, laki ah. May siyang mga plastic for PCB support. And then meron siyang yan, laki, bigat. So ito yung laman niya, dividing network for high-end audio. This is 1,500 watts na dividing network across passive or passive crossover. So makikita natin na pulido yung paggagawa. Sa likod is maganda yung kanyang pagmamount, maganda yung pag-solder ng mga component, at saka makapal yung PCB board niya. Ayan o, makapal yung PCB board niya. So high-end yung ginamit dito ng mga components. Makikita natin yung ito yung mga resistor. This is a non-inductive resistor. Okay, these are non-inductive resistance, sabi dito sa kanyang PCB board. But ito yung tinatawag na mga power resistor. Ginagamit to mostly sa mga high power applications, primarily for mga frequencies, high frequencies. So maganda siya, okay? Maganda siyang makakapal yung mga resistor niya. These are power resistors. At makikita natin yung kanyang coil, or inductor coil niya is copper. So meron siyang dalawang induct coil dito. This is for the inductor. So kanya, sabi niya dito, it's a USA Pacific copper wire. Okay, so makakapal yung kanyang mga wire, talagang pang high performance. Yung kanyang mga capacitor, to meron siyang yun, sa code is polypropylene capacitor. Ayun, polypropylene capacitor. So ito yung mga high-end capacitor, low noise. So maganda to for mga high frequency o high power applications. Makikita natin na malalaki yung kanyang mga capacitor. Meron siyang 15 microfarad, 10 microfarad, 2.2 microfarad at 400 volts. Wow, so it's very nice, right? Saka meron din siyang German Bausching audio, okay, na kanyang hindi ako familiar sa to, but I think this is for capacitor din. Okay, these are high-end capacitors na ginamit dito sa network na to. Yung kanyang kung saan magkoconnect yung mga wire natin from amplifier papunta sa mga speaker is meron siyang post in na mga lagayan dito. So meron siyang port in, okay, this is coming from the amplifier, at meron siyang low frequency out, and then meron siyang high frequency out. So maganda, meron siyang gold plated na lagayan ng ating mga cables o yung wire natin. Okay, so far yung kanyang weight is basically mga kilo natin. Ayan, kilo natin is nasa mga almost 1 kilogram. So mabigat siya, right? Approximately nasa 800 to 850 kilogram. Okay, so meron din siyang mga kasamang mga ito yung mga plastic support. Okay, pag i-install siya, meron siyang 8. So basically, pag i-install to sa speaker mismo is magkakaroon siya ng ganitong clip. So tubukan natin ng isa, ilagay natin yung isa dito. So magkakaroon ng yan, and then magki-clip siya. So meron siyang mga yan, guide siya, magki-clip siyang gano'n. Okay, so pwede na siyang install sa loob ng speaker.
So ito lang muna. So gagamitin ko to sa aking DIY project. Sa akin parang maganda. So nabili ko lang to ng more or less nasa 1,600 pesos with all the discounts doon sa online store. Good. Nakalimutan ko pala ka-soundsmate. So bago natin siya testing, so kinabit ko na yung kanyang PCB support kung saan natin mag-solder. Sukatin lang natin yung kanyang dimension. So yan. So meron tayong metal rito. So kanyang dimension is nasa 5.5 inches. Okay, or nasa 14 centimeter by 8.5 or 21.5 centimeter. Yan. So malaki siya, di ba? Okay, so basically this is a 5.5 by 8.5 inches. So yun lang muna. I-try natin siya ngayong subukan. So nasa labas tayo ngayon para i-test natin yung ating frequency divider or yung ating passive crossover. So yung setup natin is meron tayong input na galing dun sa ating amplifier. Then nakakabit siya ngayon yung ating speaker. Ito, tumalit lang ng speaker. So nakakabit siya sa ating high frequency output. Okay? Subukan natin ngayon kung gagana yung kanyang high frequency divider network. So subukan natin ngayon yung sounds. Sounds tayo ngayon. Yan. Yun. So ang lumalabas lang sa kanya is mga high frequency signal. So yan. Okay. So gumagana yung kanyang high frequency signal. So ngayon, maririnig natin na puro high frequency yung lumalabas o yung kanyang tweeter. Yan. Subukan din natin ikabit to sa ating low frequency. Okay? Subukan natin siya ngayon ikabit. So kinabit na natin ngayon yung speaker natin sa ating low frequency out. Kanina nandito siya kanina sa high frequency out. Subukan natin ngayon kung anong lalabas sa kanyang tunog. Ayan. Play natin. Ayan. So, lumalabas yung mga lower frequency o yung may mga bass na siya. Okay. So habang wala pa yung ating speaker saka yung ating box, so far naman yung ating testing is gumagana yung kanyang frequency divider, both yung kanyang high frequency out saka yung kanyang low frequency out. Okay, so dyan lang muna. So susunod ulit, abangan lang yung ating pag-assemble ng ating mid-high speaker using this high-end audio frequency divider na binili ko online sa China through Lazada sa halagang 1,600 pesos lang siya after yung mga discount. May isa pa palang functions tong frequency divider natin. Meron siyang option na mag-boost ng kanyang signal out. Okay, so sa ngayon meron siyang ito, pag hindi niya makita, zoom natin. Yan, no? Meron siyang 0 dB. So doon, pag nilagay natin yung kanyang jumper papunta sa 3 dB, so mag-increase siya ng plus 3 dB. So yan, so pwede natin siyang ipalit yung jumper papunta doon sa kabila. Ayan. Yun. So ngayon, subukan natin kung ano yung kanyang tunog
with the plus 3 dB. Ayan, play natin ang music. Play. So, kumanda. Saka lumakas siya ng konti. Okay? Lalo siguro pag ito ay nasa tamang speaker na, talaga maganda yung tunog niya. DJ Brando Remix.